Yun. Yan, so isa pong pinagpalang gabi po sa ating lahat. Yan, kamusta naman po yung bawat isa? Yan, alam ko po na kahit kakaunti lang po tayo, alam ko po na sasamahan po tayo ni Lord. Ayan po, babanggitin ko po muna yung mga gagamitin po ng Lord ngayong gabi. Moderator po, dahil wala po si Kuya John Mark Roda, ako po muna. And opening prayer po, wala po si Ate Arvelin, kaya po papalitan po ni Ate Mecca. Praise and worship po, MM Ministry. Testimony po, ako din po. Word of God po, mamaya ko na po siya ipapakilala. Yan. At ang closing prayer po, kung wala po si Kuya Isaac, ay si Kuya Adam po. Yan, so sabi po dito sa Hebrews chapter 12 verse 28, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Kaya naman po, bago po tayo mag-worship sa Panginoon, tinatawagan ko po muna si Ate Mecca po para po sa ating opening prayer. Amen po. So let's pray po. Let us all bow our head, close our eyes, and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Father God. We worship you, Lord, and we glorify your name. We thank you, Father God, for this wonderful day, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, Panginoon, Lord. And for this new opportunity, Panginoon, Lord, na makapakinig, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, Lord, na siya pong nagdala po sa amin sa mga oras na ito, Lord. At bago po ang lahat, Panginoon, Lord, ay humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, Lord, na makinig ng inyong mga salita, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon Lord, sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon Lord, at sa kapatawaran, Lord, ng aming mga kasalanan. And sa mga oras na ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin, Panginoon Lord. Kayo po yung maihayag, maparangalan, at siyang mapapurihan, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon Lord. Open our hearts, Panginoon, open our minds, Panginoon, and let your Holy Spirit speak, Lord. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon Lord. Without your Holy Spirit, Panginoon Lord, and without your presence, Panginoon Lord, I know na hindi po magiging karapat-dapat, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon Lord, na gagamitin mo sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon Lord. Kayo po yung maingayag, maparangalan, at siyang mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lahat ng salita, Panginoon Lord, God, na aming mapapakinggan, Panginoon Lord, we claim, Lord God, na ito ay titimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon Lord, at maibabahagi rin po namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. That all your goodness I will see.
All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yan, praise God. Grabe yung song. Yan, so ngayon naman po, dadako na po tayo sa testimony po. Yan, sino po gusto magpasalamat sa Lord? Ate Mecca, Kuya Adam, dalawa lang kayo. Joke lang. Ahem, Yun. Sige, ako na lang. yun. Para magkaroon ng konting oras ng ating speaker. Di ba agad yung pressure yun? So, sige. Gusto ko magpasalamat sa Lord sa katagumpayan ng aming sayaw sa performance task namin sa PE. So, glory to God, na-perform naman namin siya ng maayos. Nandun talaga na sa bawat pagpapractice namin. Doon yung pagsama ng Lord, nandun na ginabayan niya kami. At tinulungan niya kami sa bawat paggawa ng steps namin at tatayuin namin. And glory to God din dahil, yun, hindi na ako mapapalil sa ministry. Kasi kapag nagpa-practice kami, laging may gawain. And pag nagpa-practice din kami, naabot kami ng sobrang tagal to the point na nalilate na ako sa pag-attend ko sa mga services natin. Kaya yun, praise God dahil natapos na itong na-inaangsan namin ng aming sayaw. At makakatayo na uli ako ng matiwasay syempre para sa Lord. And gusto ko rin ipagpasalamat sa Lord yung isa sa mga exam na binigay sa amin. So, binigay na siya sa amin kahapon. Yung isang exam na talagang ina-anticipate ko na talagang makita. Yung main subject na final. Yung pasado, glory to God. At talagang grabe yung wisdom and knowledge na pinagkakalob ng Lord sa akin. Lalo na nung mga time na nagtitake ako ng exams. Talagang hindi ko ina-expect na may mga matatandaan ako sa inaral ko. Kahit pati ng inaral ko. So, yun po. Praise God po sa nagdaang linggo. Yan, praise God. Alam ko na hindi magiging successful yung performance nyo kung wala si Lord. And alam ko na si Lord yung nagbigay ng wisdom sa'yo, Kuya Adam, sa sa pagtitake mo ng exam. Sure. Yan, sino po? Ay, ako na lang din. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sa pagsusustain niya po ng strength sa pag-aaral. Although, sobrang na-overwhelm ako this school year kasi sa sobrang daming binibigay sa aming performance, pero alam ko na si Lord yung nagsusustain. And ayun nga, sabi nga 'di ba, the more na mas nagiging busy tayo, the more na magkaroon tayo ng time sa Lord. Kaya ayun, dapat balance pa rin kahit sobrang busy na din. Ayun. Kaya doon po ako nagpapasalamat sa Lord dahil hindi niya rin po ako hinayaan na mas mag-dwell pa doon sa school. Although, ayun nga, busy pero communication pa rin sa Lord, devotion, yun. Kaya, ayun, praise God. And, wala na po ba, Ate Mecca? Yan. Ate Mecca. Ayan. So, ngayon po, ini-introduce ko na po sa inyo yung speaker po natin ngayon. And isa rin po siya sa mga hinahangaan ko po sa youth. Kahit nakasmile lang yan. Yan, nakita nyo, nagsasmile lang yan. Pero, grabe po yung, kahit may mga testing siya, smile pa din. Kaya, nabibless po ako sa buhay niya. And isa rin po siya sa, teacher sa Sunday School and na din po. Yan. So, tinatawagan ko po si Ate Camille. And i-ready na po natin yung mga heart po natin sa mga nanonood po sa online. I-ready na rin po natin yung puso po natin. And kung may mga Rema words man po tayo, yan. Take po natin yan. Yan, go Ate Camille.
Ayan. Rinig niyo po ako? Di naman garalgal. Yan. So, sa mga sinabi mo, Crystal, masasabi ko lang ay mapagpanggap ka. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang Baka seryosohin mo eh. So, yun. Yan. Magpapasalamat lang ako kasi muntikan na akong hindi makapagbaba ng message. Alam niyo na yung nangyari kanina. Mga 20 minutes din tayo 20 minutes din ba yun? Or 15? Basta ganun. Yung phone ko kasi, ewan ko anong nangyari. Okay na, mag-start na tayo kanina eh. Tapos biglang, nagko-connecting na lang siya. Yun yan ang talaga, mag-join sa mismong Zoom. Kung ano na pinagawa ko, inano ko na yung router, ni-restart ko na. Tapos yung phone ko, ni-restart ko na rin. Tapos wala talaga. Tapos yun, medyo naano na rin ako kanina, tataranta kasi chinachat yun na rin ako. Muntik na akong palitan ni Crystal sa pagbababa. And yun, praise God kasi yun, nakakapag-join, nakapag-hiram ako ng phone kay mama. And yun. So, yun. Mag-i-start na po tayo at wala nang paligoy-ligoy pa. Mabilis lang to, promise. Totoo to, hindi to scam ni katulad ni Kuya Ian. Ayan, so yun, kasi yan. So yun. So etong na to, message na to, actually nababa ko na siya sa jail. Nababa ko na siya sa jail last August lang. Tapos ngayon, since kanina lang din ako natap and ito rin yung somehow inaano sa akin ng Lord, kaya ito na lang din yung gagamitin ko. So makikita natin siya sa mga awit 103 verse 1. Yan, sa Tagalog muna. Sabi diyan, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Sa English po, ang sabi po diyan, ayan sa English, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ayan. So, yun, connected po siya sa kanta kanina, kaya let's pray po muna para hingi lang po tayo ng guidance sa Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Adanay Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at di mo hinayaan, Panginoon, na hindi ako makapagbaba ng iyong salita, O God. Lord, maraming salamat dahil tinapakan mo ang kaaway kanina, O God, Panginoon, at binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makarinig, Panginoon, ng iyong salita, O God. Lord, alam ko, Panginoon, na lahat ng ibababa kong ito, Panginoon, ay nanggaling lamang sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, na magsasalita at hindi ako, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw makikita, ikaw magsasalita, Panginoon, ikaw input sa kanila, Panginoon, ng message mo, O God, Panginoon, fresh revelation, O God, hallelujah. Bubuksan mo mga puso namin, Panginoon, sa mga correction na dapat naming malaman ngayong gabi, O God, Lord, and I pray, O God, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na wala pa rito, O God, ay makakapakinig pa sila, Panginoon, ng iyong salita, O God. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Jesus. At salamat, Panginoon, sa Panginoon Jesus. Amen and Amen. So, yun, umpisahan po natin siya sa, may tanong dyan eh. Yan. Tanong ba to o title? Hindi, tanong na lang. Hindi pa naging sigurado. Tanong muna to. Paano natin kaya may papakita na ang ating pagsamba ay tunay? So, pwede po kayo dyan mag-comment. Yan. So, paano nga ba natin mapapakita na ating pagsamba ay tunay? Yung ba yung kapag pupunta lamang ba tayo sa church para mag-worship, para kumanta, mag-fellowship, mga ganun lang ba natin may papakita yung tunay na pagsamba natin? Di ba po marami siyang paraan? Sa po na to, sa verse po na ito, hihimay-himayin po natin siya para po malaman natin kung ano pa yung mga iba't ibang way para mapakita natin sa Panginoon yung tunay na pagsamba. And so una po, ang sabi po dyan, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Sa English, ang sabi, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Kanta yan eh. So yan. So sino po ba rito ang aminado? Yan totoong tanong na to, sigurado na ako. Sino po rito ang aminado sa inyo na hirap magsambit nasa next slide yun, yan, magsambit ng papurit pasasalamat sa Panginoon kapag nasa trials? Ayan, sino raw?
maging transparent tayo sa gabing ito. Ayan, praise God. Ako rin po nahihirapan. Lalo na kapag sobrang bigat. Segue lang. Next po. Yan. Sino naman po nahihirapan din magsambit ng paborit pasasalamat sa Panginoon kapag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan? Ayan, magkakahulihan tayo dito. Siyempre, aminado rin ako doon. Sino ba namang hindi? Kasi di ba, ayan, may isa pang next dyan. Ayan, sino naman po rito ang hirap din magsambit ng papurit pasasalamat sa Panginoon kapag pili mo, di mo naman kailangan. Di ba minsan parang nagsasambitan tayo ng papurit sa Panginoon, parang naging klang-klang lang tayo, katulad sa mga pariseyo na sasambit lang sila o nagpipray para lang may masabi lang sila sa ibang tao. So ngayon po, sa gabing ito, may tinuturo po sa atin ang Panginoon. Dahil po, ang sabi po dyan sa next slide, ang tunay na pag-worship o pagsamba sa Panginoon ay sasambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ayun naman po pala, sa espiritu at katotohanan. So magkaiba po kasi yung spirito at kaluluwa. Kasi 'di ba binanggit diyan sa verse natin kanina, yung soul or yung kaluluwa. So ang ibig sabihin po kasi ng kaluluwa or soul, ito po yung bumubuo sa atin. Yan, kung sino tayo, yung iniisip natin, yung emosyon natin, yung desire natin, or yung will natin. Samantalang yung spirito naman po or yung spirit, ito naman po yung banal, ay dapat big letter yan, sorry. Banal na espiritu na binigay sa atin ng Panginoon nung tinanggap natin siya. Yan, yun po pala pinagkaiba nun. So yun po. So kasi kailangan, wait lang. Ayan, kasi kung ang espiritu natin na sumasa atin ay hindi konektado at hindi tumutugma sa kaluluwa natin, hindi sila kumbaga same level, magiging parang pompyang lang kasi mga sinasabi natin. And ayan, 'di ba? Kung hindi equal yung gustong mangyari ng banal na espiritu at yung kaluluwa natin, magiging pompyang lang siya na parang gagawin lang natin siya out of obligation. Hindi natin siya gagawin out of willingness. Ganon nangyayari. So, ayun, kunwari, dapat kasi magkaalay niyan. So, kunwari, ang sinabi ng banal na espiritu, na mag-forgive ka. Mag-forgive ka, anak. Or sinasabi niya na mag-rejoice ka kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, kahit gaano pa kabigat. Pero yung kaluluwa mo, ayaw. Ayaw niya talaga na, hindi, ayoko, napapagod na ako. Ayoko mag-rejoice, ayoko mag-forgive. Lagi na lang ako nasasaktan, mga ganito, ganyan. Kung ano, kung ano yung nangingibabaw sa ating emosyon natin. Ganon. Di ba po, sabi sa, ano yun? Ephesians 4:32, pinatawad lamang tayo. Kaya dapat magpatawad din tayo. At sa ano naman, sa Jeremiah 29:11, mag-rejoice tayo dahil may plano ang Panginoon. Alam niya yung ginagawa sa atin. Ginagawa niya sa atin. Pero tayo mismo na panghihinaan ng loob. So, yun. Okay lang naman na masaktan tayo or mapanghinaan tayo kasi natural yun, tao rin naman tayo. Pero ang hindi kasi okay doon kapag ini-entertain na natin yung emosyon natin. Nagdodwell na tayo doon. Hindi na siya okay. Okay lang na i-acknowledge mo, pero hindi okay na yun lang yung titignan mo, yung emotion mo, yung nararamdaman mo over dun sa tinuturo ng Panginoon sa'yo. Meron nata ako niyan sa ano. Next slide. Ayan, sabi diyan, di ba? Do not dwell more on your emotion, but rather seek His voice even more. Ayan, sabi ng Lord, di ba? Anak, pakinggan mo lang ako. Anak, sa akin ka mag-focus. Pero ang nangyayari, tinataasan mo pa yung standard mo sa Panginoon. Hindi, Lord. Titignan, eto muna ako sa emosyon ko, nasasaktan ako. Ayoko muna, ganito, ganyan, ayoko. Puro ka ayoko, hanggang yan, sa lumubog ka na, hanggang sa nasasaktan ka na, hanggang sa lumalayo ka na sa Lord, hindi mo na siya naririnig. Na akala mo siya yung lumalayo, pero ang totoo, ikaw lang talaga ang lumalayo. Kasi ayaw mo siyang pakinggan. Di ba pag, kunwari, magulang natin, may sinasabi sa atin, ayaw natin siya pakinggan kasi naggalit tayo. Minsan, di ba, diretso tayo sa kwarto natin, magdadabog tayo, or ganito, ganyan. Tayong lumalayo, hindi ang Panginoon. Ganon din sa, natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon. So, di ba sabi nga sa, ayan, yung next slide dyan, be like David.
Yan, sabihin nga natin sa sarili natin, be like David. Yan, be like David. Utusan din natin ang kaluluwa natin. Hindi lang basta na pupunta lang tayo sa church para mag-worship. Hindi ganon. Dapat kahit sa anong sitwasyon, praise pa rin natin ang Panginoon. I-praise natin siya ng i-praise kasi deserve niya yun eh. Sa lahat ng ginawa niya sa atin, sa lahat ng nangyari sa atin, mabuti man masama, may ginawa pa rin dun ng Lord. Tinulungan niya pa rin tayo. Ayan, sabi nga sa kanta kanina, yan, naano ko siya, dinagdag ko na rin. Come on my soul, get up and praise the Lord. Get up. Yan, minsan kailangan tayo rin ang magpupush sa sarili natin. Get up, tumayo ka dyan sa kinalalagyan mo, wag mong hayaan na malunod ka dyan sa kumunoy na humihila sa'yo pababa. Get up. Get up kasi kailangan mong salita ng Panginoon. Di ba sabi nga ng Panginoon, apart from Him, we can do nothing. Get up. Yan. Sabihin nga natin sa sarili natin, get up. Yan, get up. Get up. Get up na ako, babay na. Ay, hindi, joke lang. Iba pala yun. Yun, so yun. Kailangan lang din natin utusan ng sarili natin. I-charge ako. Yan, utusan lang din natin ang sarili natin. Hindi lang, kasi di ba sabi rin ng Panginoon, kailangan may gawa rin tayo. Hindi lang yung may sasabihin niya sa yung Panginoon, pero hindi naman tayo sumusunod. Parang wala lang din. So, pangalawa po, sabi diyan, yan, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Sa English, and all that is within me. Yan, within me. Lagyan natin ng diin. Within me. Lahat ng nasa akin. O, yan. Sabi diyan, di ba, sinabi rin kasi Psalm 156. Ewan kung nalagay ko yan, pero parang hindi. Sabi doon, ay, nalagay ko, galing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, inulit. Praise the Lord. Praise the Lord. Actually, pag binasa mo yung Psalm 150, paulit-ulit yung praise the Lord, praise the Lord. Bawat verse, lahat may praise the Lord kapag binasa mo. So, let everything that has breath praise the Lord. Ikaw ba? May hininga ka pa ba? Buhay ka pa naman, di ba? Anong wala? Tutosang kita dyan. Buhay ka pa naman, di ba? Humihinga ka pa. Nakakakain ka pa. Nararamdaman mo pa rin naman ng Holy Spirit. Nakakarinig ka pa rin naman. Di ba? So, yun. Sabi dyan, let everything that has breath praise the Lord. Hindi ka pa patay, kapatid. Mukha ka lang zombie ngayon, pero buhay ka pa. Buhay ka pa kahit feeling mo hindi ka na yung nanlalamig ka na, pero still sinabi diyan, let everything that has breath. Hindi naman sinabi na lahat ng hanggang doon lang sa na nag-aapoy sa Panginoon ang mag-praise sa Kanya. Sinabi diyan, let everything that has breath. Diba? Nagigets nyo? Yun, sana nagigets nyo ako, no? Kasi ang bilis ko magsalita kapag tumatakbo agad yung utak ko. Tumatakbo? Habulin ko muna. Wait. Ayan, so yun. Ayan, so sabi kasi dyan, sa next slide. Sorry, akin. Next slide. Ayan, praise Him with everything na mayroon ka. Yan. So, maliit man yung strength na meron ka, continue to praise Him. Maliit man yung hope na meron ka, still continue to praise Him. At maliit man yung faith na meron ka, continue to shout and praise His name. Ayan. Nako. Kasi di ba minsan kahit, kunyari, maliit na yung strength natin, hinahangaan pa natin na lumiit lalo, di ba? Parang tumitigil na tayo kasi feeling natin hindi na nga tayo naririnig ng Panginoon. So bakit pa tayo magko-continue to praise? Di ba minsan nga tayo pang lalayo? So wait lang, Clyde. So yun. So sabi diyan, di ba? Continue to praise Him. So wag lang natin sabihin na wala ito lang Lord ang kaya ko. Hindi, wag ganun, kapatid. Ayan, nakasali ang pamangkin ko. So, sabi dyan sa next slide, yan, no! Dapat pala tandang padamdam dun pa lang. Wait lang, Clyde. No, do not settle for what is enough. Be more than that. Ayan. Wait lang, Clyde. Wait lang.
Do not settle for what is enough. Huwag kang huminto lang dun sa, eto lang Lord ang kaya kong ibigay. Hindi, di ba nga dun sa may sa may binanggit, nakalimutan ko kung anong book, yung kahit yung maliit na seed lang yung meron tayong faith. Actually, wag lang natin ilang yun. Kasi yung maliit na seed na yon, kaya na yung mag-move ng mountain. Ano pa kapag naniwala at nagtiwala tayo at nilakihan pa natin yung pananampalataya natin. Di ba nga sa math, yan, yung mga mahihilig sa math dyan. Di ba, negative plus negative will never be a positive. Nandiyan yan. Nilagay ko yan. Yan, negative plus negative equals negative. Magiging positive lang yan kapag ginawang multiplication. Pero doon tayo sa pang basic lang tayo. Negative plus negative equals negative. Pero pag ginawa natin yung negative thoughts natin, yan, yung negative thoughts natin, plus sinaluan natin ng malaking pananampalataya, di ba? Negative plus positive. Yung positive, yun yung malaking pananampalataya natin na mas malaki, ay magiging positive, syempre. Kasi malaki na yung positive eh. Pero kung mababa yung positive, magiging negative. Kaya lakihan natin. Let's-explain. Yun. Sorry, guys. Nagigets nyo? Paki-thumbs up nga kung nagigets nyo. Yan. Tapos na tayo sa math. Lilipat na tayo sa katotohanan. So yun, wag mong ikulong sa kahon ang pananampalataya mo sa Panginoon. Wag mo siyang limitahan. Hoy, ba't ka nag-next? Wala ba ako nilagay doon? Ay, okay, wala ata. Sorry. So yun, sabi po doon, wag mong ikulong sa kahon ang pananampalataya mo sa Panginoon. Wag mo siyang limitahan. Kasi, di ba, He is greater and mightier and bolder and so much more. Yan. Kaya wag lang natin siyang limitahan sa kung ano lang yung alam natin. Di ba, sinabi rin ng Panginoon na do not lean on your own understanding. Kaya, do not lean on your own understanding. Bagkus, mas mag-lean tayo sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa Biblia. So, next. Last na ata to. Yan. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Bless His holy name. Ayan, purihin mo sa tuwina. So, di ba pag sinabing sa tuwina, palagi, lagi mong purihin yung banal na ngalan niya. Hindi lang sa kapag okay ka, hindi lang kapag may nangyayari or may binibigay sa yung maganda ang Panginoon. Pero, purihin mo yung pangalan niya in every aspect of your life. So, sabi kasi dyan, alam niyo po kung bakit. Siyempre, hindi nyo pa alam. Ngayon ko palang sasabihin. Napakaraming dahilan para i-praise natin ang Panginoon. So, yan. Sa next slide po, maraming beses na nating na-encounter kung gaano kabuti ang Panginoon in all phases ng life natin. Amen po ba? Kasi totoo naman yan. So maraming beses rin siyang gumawa ng way sa buhay natin na akala natin ay di na tayo makakalpas pa. Yan. For example na lang, yung nag-take ako ng board exam. Kala ko di na ako matatapos sa pag-board exam kasi sobrang hirap niya talaga. Yung review day, sobrang hirap niya. Akala ko, tapos nape-pressure pa ako na kailangan one take lang, kailangan makapasa na kasi pag nadagdagan pa yan, mas mahirap. Another year, another review, another perang gastos. Pero yun, ang napakabuti ng Panginoon, gumawa siya ng way para makapasa ako. At syempre, kayo rin na kung meron man kayong mga pagsubok na kailangan si Lord ang gagawa ng paraan. So, yun. So, kung kanina ang tinanong kung paano nga ba natin maipapakita ang tunay na pagsamba, ngayon, ang tinatanong na dyan sa next slide ay ano nga bang nagagawa ng tunay na pagsamba? Kalimutan ko yung question mark. Imagine nyo na lang. Yan. So, ano nga bang nagagawa ng tunay na pagsamba? So, kung iisipin, marami nagagawa ng tunay na pagsamba. Hindi lang sa physical natin, mas lalo siyang, mas maraming, ano ba yun? Yung tanong, nalimutan ko bigla. Mas marami siyang nagagawa in spiritual aspect natin. Lalo na doon. Kasi, ang tinuturo kasi sa atin dito, malapit na ako matapos actually, na
Next slide. Ayan. Huwag lamang tumingin sa ayan. Tinuturo sa atin ng Panginoon dito na huwag lamang tayong tumingin sa natitira nating lakas. Kasi ano tayo limitado lang ang meron tayo eh. Limitado lang yung strength na kaya natin ibigay sa Panginoon, na limitado lang din yung kaya nating ibigay sa Lord. Pero kapag tumingin tayo or nag-shift tayo ng focus sa kung kanino natin i-offer ang meron tayo, magkakaroon na ng big changes, magkakaroon na ng turnover, yung table, babaliktad na yan kasi mag-iiba na yung pananaw natin. So mas nakikita na natin yung purpose kung bakit nangyari yung isang bagay na yon, kung bakit natin na-experience yon. So sabi rin po dyan, sa next slide, praising our God is not about what we feel. Ayan, katulad sinabi ko sa kanina. Hindi siya sa kung ano lang yung nararamdaman natin. But it is about who He is. So, sino ba ang Panginoon para sa'yo? Siya lang ba yung Panginoon na ipipraise mo lang kasi may mabuti siyang ginawa sa'yo? Siya ba yung Panginoon na magpe-praise ka lang, mag-worship ka lang, spirit and in truth kasi kailangan mo siya? Or siya lang din ba ang Panginoon para sa'yo kasi may naitulong siya sa iyo, may nakuha ka sa kanya. Di ba po hindi ganun ang karakteristik ng Panginoon? Kung ganun yung karakteristik ng Panginoon sa inyo, kung ganun yung identity niya para sa inyo, papaluin ko kayo sa puwet. The joke. Magpabago tayo sa Panginoon. Aring natin magpaayos tayo sa Panginoon. Baka maaring may mali na sa puso natin. Contaminated na yung puso natin sa kung ano lang kung sino lang sa atin ang Panginoon. Kumbaga, kung sa mundong to, siguro president lang siya. Yun na lang yung nakikita natin sa kanya. O baka mga kagawad, mga ganun. Hindi, dapat lakihan natin ng Panginoon, lakihan natin kung sino siya sa buhay natin at kung ano yung kaya niyang gawin para sa atin. So, that is why, last slide, if I'm not mistaken. Yan. That is why, whether in your fullness or emptiness, He deserves your true praise and worship. Ayan. Hindi ka okay ngayon, praise Him. Hindi okay yung pananampalataya mo, ang paglakad mo sa Panginoon, maliit lang yung lakas na meron ka, yung strength na meron ka. Continue to praise Him, di ba? Continue to shout your praises to Him kasi deserve niya yun eh. Deserve niya yun after everything that He has done sa buhay mo, after ng mga pinaggagawa mo na hindi ka nais-nais na mata ng Panginoon, na hindi na natin deserve yung mga chances na binigay niya sa atin, pero still, tinignan ka pa rin niya ng may pag-ibig. Ayan. So, yun. Yun actually yung conclusion. Hindi ko na nasulat. So, yun. Kung tayo man, kung nasaan mang kalagayan natin ngayon, kung nasaan man tayo ngayon, kung ikaw man ay hindi okay, kung ikaw man ay feeling mo na pipigilan ka mag-praise sa Panginoon dahil sa mga kasalanan ginagawa mo, or masyado ng parang nagiging obligasyon na lang sa'yo, wag mo, palitan mo yung mindset mo, palitan mo yung iniisip mo, i-change mo yung focus mo sa kung kanino mo siya ino-offer, kung kaninong Diyos mo siya ino-offer. So, yun lang. At I hope sana may revelation na nakuha kayo sa Lord. At yun, praise the Lord lang. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Amen. Praise God po sa buhay mo, Ate Camille. And isa rin sa nagrema sa akin is yung praising our God is not about what we feel, but it is about who He is. And ayun, sabi nga, di ba, yung pag-worship natin sa Panginoon, hindi lang sa pagkanta natin, kundi yung pag-worship natin sa Lord is lifestyle natin. And ayun, hindi lang tuwing nagsisimba tayo, pinupuri natin yung Panginoon, kundi sabi nga ni Ate Camille, dapat whether malungkot man tayo, napapanghinaan man tayo ng loob, kailangan purihin pa rin natin si Lord. And kaya nga, God inhabits worship, and favorite ni Lord na pinupuri natin siya sa bawat araw, sa bawat panahon ng circumstances ng buhay natin. Kaya naman, yun, praise God po sa buhay mo, Ate Camille. Kaya naman,
Ano ba? Saan na ba tayo? Ayun, testimony. Ay, testimony. Ano? Ay, wala na announcement. Wala na. Ayan, so wala si Kuya Isaac. Kaya naman papangunahan po tayo ni Kuya Adam sa closing prayer. Ay, ayun na pala. Nandyan po si Kuya Isaac. Sorry po. Hello po. Sorry po, di po ako na, di po ako nakapag sabi. Pero na-late po kami, pasensya na po. Dahil galing po kami ng biyahe. Ayan, sige po, dumako na po tayo sa ating opening prayer. De, joke lang po. Walang tumawa. Sige, sige po, chat nyo na lang po yung mga prayers nyo po tapos pag-pray po natin. At basahin ko na lang po, magsimula na po ako ng magsisimula na po ako sa ating closing prayer. At kung mayroon po kayong mga prayer request, i-chat nyo na lang po sa ating chat box. Ayan po. Amen. Sige po, let's pray na po. Heavenly Father, Lord, we come to you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kayo, Panginoon, dakila, makapangyarihan, Lord, at walang katulad. Nadalangin po namin, Panginoon, ng ang bawat panalangin, Lord, na itataas namin ngayon, Panginoon. Pero bago po lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ni Ate Camille, Lord, na ginamit niyo, Panginoon, as a vessel of your word, Lord. Continue, Panginoon, to ah restore, Lord God, yung mga nawalang kalakas sa kanya, maging Panginoon, yung patuloy, Lord, na favor mo sa kanyang buhay. Nadalangin ko rin, Lord, gamitin niyo po siya mightily, Panginoon, sa marami pang kaparaanan, Lord God. And Lord, I pray, Lord, na ganun din, Lord, yung desires ng kanyang puso ay patuloy, Panginoon, ipagkaloob niyo, Lord, and bless her, Lord God. Hallelujah, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay, Lord, sa pagpagamit niya sa gabing ito. And Lord, patuloy dinadalangin din namin, Panginoon, yung prayer niya po na work na loobin, Lord. Amen. Hallelujah. Tinataas din namin, Lord, yung favor mo, Lord God, sa kanyang exam, Lord God. At alam ko, Panginoon, ibibigay niyo rin, Lord, yung kanyang desire, Lord, na magkatrabaho, Panginoon. And I know, Lord, yung kalooban mo, Lord, na trabaho sa kanya. Ito, Lord God, yung may maayos na schedule, Lord. Dinadalangin din namin, Panginoon, na maayos yung work community. Lord God, maging yung maging boss niya, Panginoon, Lord God, maging lahat-lahat, maging workplace, Lord God, I pray maging maayos po lahat. At nandoon, Lord God, yung peace na nagmumula sa inyo, Lord God. At dinadalangin ko rin po, Lord, na nandoon, Lord, na mag-glorify niya po kayo, Lord God, sa kanyang kuhaning trabaho, Lord. And maging, Lord, yung healing, Lord God, sa kanyang tito na may cancer, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord. By your stripes, Lord God, he is healed, Panginoon, Lord God, right now, Panginoon. Hipuin mo, Lord, yung parte ng kanyang katawan, Lord, na nakaramdam ng cancer sa pangalan ni Jesus, Lord. Walang pagkalat, Panginoon, Lord God, hallelujah. Maging yung mga cells na yun, Lord God, ay patuloy mong pinupuksa, Lord God, at inaalis mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. And we claim, Lord God, the healing, hallelujah, hallelujah, that comes from you, Father God. And Lord, they also pray, Lord, for Adam, Lord, kagalingan ng kanyang lalamunan dahil nasakit na at nangangati, Panginoon, Lord. I pray for healing in Jesus' name, Lord. Alam ko, Panginoon, na pinagagaling mo na siya sa gabing ito, Lord. Without the help of medication, Lord God, o ano man, Lord, pinagagaling mo na siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And Lord, maging yung spiritual strength, dinadalangin ko rin, Lord, na patuloy na kalakasan, Father God, and more time sa devotion. Alam ko, Father God, na mahirap din dahil nga, Lord, sa pagiging student, Lord God, alam ko, Panginoon, may struggle, Lord God, when it comes to time. Pero alam ko, Panginoon, Lord God, you will make way, Panginoon, Lord, na magkaroon siya ng time, Lord God, na patuloy, Panginoon, na mabigyan ka ng oras, Lord God, and continue, Lord, to put in his heart, Lord God, a heart, Lord God, to seek and desire you, Panginoon, Lord God.
And ganoon din, Lord, restoration at panumbalik ng family sa Lord. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na meron ng tanim, Lord, ang kanilang mga puso at ganoon din, Lord, patuloy na ito, Lord, ay muli mo, Panginoon, i-revive sa pangalan ni Jesus, Lord God, and continue to restore it in Jesus' name. And mga church na po ulit sila, Lord. Hallelujah. Nothing is impossible, Panginoon. And we declare, Lord, we claim, Lord, this week, Panginoon, we claim, Lord God, hallelujah. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. At alam ko, Lord, na kayo ang siyang kikilos sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Lord. And patuloy, Panginoon, bless nyo rin po si Adam, Lord, sa kanyang studies. Hallelujah. Let your wisdom and knowledge be upon him, Lord. Maging ulo siya at hindi buntot ng kanyang klase, Panginoon, Lord. At nandoon, Lord, yung favor mo sa buhay ng anak niyo pong ito, Lord. Patuloy niyo po siyang gamitin mightily as a vessel of your word, as a vessel of your blessings, Panginoon, Lord God, hallelujah, sa mga taong makasama niya at makasalamuhay niya at maging sa kanyang family, Lord. Maraming salamat sa buhay ni Adam, Lord. And Lord, I also pray, maging kay Ate Mecca, Lord, continue, Lord, to protect her, Panginoon. Dinadalangin ko rin, Lord, nandoon ang pagsama mo sa kanya, sa lahat ng kanyang ginagawa. And continue, Lord, to bless her, Father God, in all aspects of her life. And let your favor be upon her, Lord. Hallelujah. And ganon din, Lord, dinadalangin ko rin po ang kanyang family. Continue, Lord, to protect them, to guide them, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. And I also pray, Lord, for Crystal. Ganon din, Panginoon, Lord, ang anak niyo po ito, Lord, patuloy na bigyan niyo ng wisdom and knowledge sa kanyang pag-aaral. Let your favor be upon her, Lord, sapagkat inuuna kanya, Panginoon. Alam ko din, Panginoon, na nandoon din ang paggamit mo sa kanya, Lord, mightily as a vessel, Lord God, ng inyong mga salita, Lord, sa kanyang mga classmates, maging sa kanyang mga kaibigan. And I also pray, Lord, ano man ang desires ng puso niya, ipagkaloob niyo po ito, Lord, kayo ang Diyos na kakaloob nito, Lord God. And dinadalangin ko rin, Panginoon, na i-restore nyo din, Lord, yung kalakasan na nawala sa kanya, Lord God. Especially ngayon, Lord, nag-start na rin ang classes, Panginoon, Lord. Alam ko, Panginoon,